Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan, magandang araw po sa inyong lahat at eto nga po mga ka-review natin. Nako, Robin Padilla na tameme sa ginawa ni PBBM. Yan mga ka-review natin, grabe. Military na alarma sa utos ng Pangulo, paalisin China. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo, no? Mula po kay Pinoy News TV, yan mga karibin natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinoy News TV, yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin. No? At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Napansin ba ninyo na si actor-politician Robin Padilla ay wala na tayo ngayong marinig sa kanya tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea, tungkol sa issue ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Lately ay tumindi na po ang issue tungkol dyan. Madalas sinasabi ng China tayo ay illegal sa West Philippine Sea. Madalas hinaharas tayo ng China o tuloy-tuloy ang pangaharas. Aba, wala tayong narinig. Sa senador na kumukwestiyon sa presensya ng Amerika dito sa West Philippine Sea. At baliban dyan, ngayon po ay hindi na po Coast Guard to Coast Guard. Ngayon po ay Navy to Navy na ang mga barko dyan sa West Philippine Sea. Yung Navy, Philippine Navy, ng ating military. Tapos yung barko ng China na naglalaman ng mga sundalo rin na sinasabing maaaring yan ay grupo na ng People's Liberation Army ng China, abay tahimik ngayon si Senador Padilla. Bakit kaya? Kasi noong unang mga araw na Coast Guard at parehong Coast Guard, Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard ang naghaharap dyan eh. Hindi daw threat yan, parang gano'n ang gusto niyong palabasin dahil Coast Guard lang. Ay samantalang inamin na ng ating Philippine Coast Guard, base sa record, ang Chinese Coast Guard ay under ng Military Commission at ng People's Liberation Army. So nandun tayo, tapos na doon dahil yan ang pag-question niya. Ngayon, Navy to Navy na. At matindi pa ang sinasabi nitong si Mao Ning, yung tagapagsalita ng Ministry of, yung Foreign Minister ng China, na talagang tayo daw po yung nanghimasok sa kanila. Tayo daw po yung illegal na pumapasok dyan. Kaya naman sinasagot ng ating military at Department of National Defense na sila ay squatter dyan. Ang China ang squatter dyan sa West Philippine Sea dahil pag-aari ng Pilipino. So, umiinit po yung palitan ng mga paliwanag tungkol dyan. Pero sa halip na yung mga senador ay magpakita ng suporta sa ating military at pangkalahatan sa gobyerno, abay na nahimik na sila. Mabuti pa si Tolentino at naging guest speaker pa doon sa pagtatayo ng bagong naval base. Yan po sa may Mabilis ba yun? Sa may isang isla na malapit sa Batanes. Nagpunta na doon, nagtayo na po ng naval base. Katulad sinabi ko doon sa isang video, walang mga nakatira doon. Pero nagtayo ang ating Navy, ang ating military, ng pansamantala or opisina, hindi pansamantala. Tinayuan na po ng parang headquarters o istasyon. Kaya nga, naval base. Kaya, di ba? So yun, si Tolentino, umaaksyon at nagpupunta pa doon. Pero yung ibang mga politiko sa Senado, maging sa Kongreso, nakakabingi ang katahimikan nila. Bakit kaya? Bakit sila masyadong tahimik kapag West Philippine Sea pinag-uusapan? Samantalang napakaingin ng China. Buong opisyal ng China, Chinese Embassy sa Maynila, Foreign Minister nila, at yung mismong kailang mataas na opisyalis sa China, grabe ang mga sinasabi. Laban sa Pilipinas. Nakos, yan po no, mga karibin natin. Bakit kaya nga po tahimik itong ating actor-politician na si Senator Robin Padilla? Diba dati nga, tama po yung sinasabi ni Sir Mike Abi, no? Dati nung, diba, Coast Guard to Coast Guard lang, kinakampihan ni, Senator Robin Padilla, itong China. Sinasabi niya na okay lang yan. Tapos pinapa-pull out niya pa yung tropa ng mga
kano doon sa West Philippine Sea. Well, anyway, mga karibyo natin, no, may nag-comment lang, no, about doon sa sinasabing banggaan ng China at saka Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Sinasabi niya po na nakita niya kasi, di ba? Di ba, nakita niyo rin, mga karibyo natin, no, na yung barko ng Pilipinas, napakaliit naman pala. Nagtaka daw siya, mga karibyo natin. Yung pala yung ginagamit sa mga resupply, mga karibyo, ha? Yung maliit na barko na may bangka. Hindi barko siguro yung mga karibyo natin. Kinumpara niya sa dito sa China. Ito talagang napakalaki pala ng China. Pero di ba nakikita natin sa mga balita, mga karibyo natin, na meron tayong malalaking barko. Nung nagtaka po siya, sabi niya, hindi ito tama. Dapat yung malaking barko sana yung ginagamit para, di ba, makabawi man lang. O, di ba? Sana yun po yung ginamit, yung malalaking barko sana yung ginamit. At saka ito pa, mga karibyo natin, may kumakalat na balita, nako po, na hindi naman pala daw binangga yung barko na nagre-resupply doon sa West Philippine Sea, mga karibyo natin. May kumakalat na video, mga karibyo natin, no? Mula kay Ma'am Sas, kay Miss Sas, mga karibyo. Yung sabi po, nagagamit, no, yung West Philippine Sea para bang sulsulan ng ating Pangulo na maging agresibo dyan sa West Philippine Sea. Nako, kanino kayang pakanayan, mga karibyo natin, ha? Nakita sa video na hindi naman pala binangga, kundi, di ba, dumaan lang yung yung ating barko ng mga karibyo natin. So, may mga ganyang may mga ganyang agenda or di ba? May mga umiikot talaga sa ating utak ng mga karibyo na ganun pala. Pwedeng ganun, di ba, mga karibyo natin na sinusulsulan po ang ating Pangulo na para mag-agresibo dyan sa West Philippine Sea. Well, anyway, mga karibyo, kung ganun po ang gusto nilang mangyari, maganda rin naman yun. Para matapos na yung dyan, di ba? Yung gulong yan sa West Philippine Sea. Kaya po ba, mga karibyo natin, naniniwala po ba kayo na hindi binangga yung ating barko ng China? At ito ay pakanalang ng iilang tao sa gobyerno para maging agresibo itong ating Pangulo, no, dito sa West Philippine Sea, no? Ito rin yung naiisip ko, mga karibyo, tama rin naman na maging tahimik minsan, di ba? Kasi kapag sinabayan mo yung parang mag-asawa yan, mga karibyo natin. Yung awayan natin dyan sa West Philippines, mga karibyo natin. Parang mag-asawa yan. For example, di ba, nag-awan. Eto na nga, nag-aaway na yung China at saka Pilipinas. Pag sinabayan mo yung init ng ulo ng China, talagang sasabog kayo, mga karibyo. Di ba? Dapat magpakumbaba yung isa. Yun sana, mga karibyo natin. Kaso, hindi rin tayo pwede magpakumbaba kasi teritoryo natin yan, Diba, mga karibyo? Talagang mahirap po. Mahirap pang mag-asawa pala, mga karibyo. Ganyan po pala kahirap ang mag-asawa. Palagay nyo, mga karibyo, ano nyo? Ganyan talaga. Eto, pakinggan po natin. Pero tayo, ang military at ang Office of the President lang ang naninindigan dyan. At sinusuportahan naman natin ng mga sibilyan, nakakaintindi ng sitwasyon dahil nagmamalasakit tayo dyan po sa ating teritoryo. Pero yung ibang mga artista at mga politikong artista or mga maiingay dati, ngayon natahimik na. Nakatutok yata sila doon sa pinag-aawayan na perang confidential. Doon mapupunta yun. O baka sila kaya tahimik, haharangin nila sa Senado yung ginawa ng Kongreso.
para ibalik doon sa mga tinanggalan ng confidential. Naku, kakaiba yan. Ang paniniwala ng ating military at intelligence community, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga. Kahit noon pa. Matapos na magkaroon po ng international law na yan ay sakop ng exclusive economic zone na hindi maintindihan at ayaw intindihin ng China. Kaya ngayon, ang sinasabi ng ating military, tayong mga Pilipino ay huwag paninlang, huwag pagamit, huwag paninlang, huwag maniwala sa propaganda. Kasi nga po, kung yung mga gunita nung kailan lang yun wala pa yatang 2 linggo. Di ba sinabi na ng matataas na opisyalis ng Estados Unidos na merong malaking pera di umano ang China na nilabas para dun sa disinformation or information na kailang ginagawa sa buong mundo para iangat sila kumpara sa ibang bansa, laban sa Amerika, laban kung kanino, kasama na ang West Philippine Sea. Ayan Itong babaeng ito yung isa sa mga, itong babaeng ito, yung isa sa nag-iingay Ayan Yan po si Mao Ning. Yan po yung spokesman ng foreign minister. Yan po yun. Yan yung madalas na maghayag na kung ano-ano na hindi lang pang iinsulto o hindi parang talagang minamali tayo at inuubos yung ating karapatan dito sa malaking lugar na yan sa West Philippine Sea. Yan yung kanilang inlagay na artificial island sa South China Sea na gusto rin gawin nila sa West Philippine Sea kung makukuha nila. Mabuti na lang at hindi kasi nandyan po ang ating military at saka Coast Guard nagbabantay. Mabuti nga, di ba ibinalita ko sa inyo kahapon na yung isang isla dyan sa may Batanes, malapit na sa Taiwan at China, ay nilagyan na ng naval base, opisina o kampo ng ating military para maging kampo pa samantala. Walang nakatirang Pilipino doon. Islang nagtagun-tago yung islang yun sa may Batanes. Maraming propaganda itong China. Isa yan sa mga madalas nagsasalita ng matitindi laban sa gobyernong Pilipinas na walang karespeto. So yan mga ka-review natin, no? Maging ano pa man ang propaganda ng China laban po sa Pilipinas, no? Ang magandang gawin po natin ay magkaisa, no? Mga ka-review natin para kahit paano prepared po tayo sa kung ano man po ang mangyayari, no? Dito sa West Philippine Sea. O maging mga tayong mga civilian, mga ka-review natin, maghanda rin, di ba? Kasi hindi natin alam kung papasok talaga yung sinasabi ng political analyst, mga ka-review, na sinasabi niya na hanggang sa karagatan lang ang gera, kung magkakagera man ang Pilipinas at China. Kaya po ba ay naniniwala, mga ka-review, na hanggang karagatan lang yun? Diba? Kung ikaw ay ng China, yung mga, diba? Yung mga arsenal or yung mga source para kalabanin kayo nasa lupa. Diba? Alangan naman dun lang kayo sa dagat, diba, mga ka-review? Siyempre, may pagkakataon, hanggat may pagkakataon yan, papasukin tayo niyan. Kaya mag-prepare din, no? Pero sana naman wag mangyari yan, mga ka-review natin. Masolve sana ito, no? At mag-usap na ng, maging idaan sa diplomasya para mas maganda, di ba, mga ka-review? Kasi talaga pag gera, mahirap po natin masabi. Right? Yan, mga ka-review natin, no? Dapat po tayong magkaisa. Kaso nga lang ang nangyayari. Ang nangyayari po sa atin ngayon, diba? Pinangungunahan pa ng mga opisyal ng ating gobyerno, no? Imbes na magtrabaho, no, mga ka-review natin, nakafocus doon sa mga pagnanakaw na sila rin naman ang gumagawa, no? At sila rin ang gumagawa ng mga batas para proteksyonan yung kanilang mga pagnanakaw, mga ka-review natin. Ay, nako buhay, nako. For example na lang po yung extraordinary fund. Batas pala yan, no? Nasa resolution number 10
Senator Lacson. Sa batas yan, mga karibyo natin. Tinatawag pang legalized corruption. Nako. Pero may batas rin po tayo, mga karibyo natin, na umuusig sa mga magnanakaw. Gaya po ng COA, di ba? Or mga ahensya tayo, di ba? Na umuusig dito sa mga magnanakaw, mga karibyo, sa gobyerno. COA, Ombudsman, di ba, mga karibyo natin? So ano na ngayon? So, natuwa nga ako sa comment nung isang nag-comment ng isang netizen, sabi niya, so sino na ngayon ang mahuhuli sa magnanakaw? O yun nga po yung tanong sino na ang mahuhuli sa magnanakaw? Halos silang lahat may extraordinary fund. Lang nga, galit na galit tayo sa mga ordinaryong magnanakaw. Ito pala, mga disenteng sabi niya, mga legal na magnanakaw. Yan mga karibyo natin, no? Well, anyway, mga karibyo natin, ano man pong reaksyon dito sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para natin salam po ng ating mga kababayan ng inyong reaksyon or nararamdaman sa balitang ito. Right? Alright, mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutang i-subscribe. Yan mga karibyo natin, ha. Si Pinoy News TV. Yan mga karibyo, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinoy News TV. Maraming salamat po.